Ang askal ay umiyak at naglagay ng sanggol sa paa ng doktor, humihingi ng tulong. Inilaan ni Dr. Mike Anderson ang kanyang buhay sa larangan ng medisina sa pagkanais niyang makapagligtas ng buhay. Simulat sa pool ng pagkabata ay wala na siyang ibang pinangarap kundi ang maging doktor. Kaya naman labis niya itong pinagsumikapang mabuti. Matapos ang kanyang medical studies at pagsasanay ay nagawa na niyang makapagtrabaho sa isang abalang hospital sa Francisco. Dito ay naharap na siya sa napakaraming pasyente na ang bawat isa ay may kanya-kanyang hamon na kinakaharap sa kanilang medical na kondisyon. Sa kabila ng magdamagang pagtatrabaho at matinding pressure, ay nagagawa pa rin ng maayos ni Mike ang kanyang trabaho ng maayos para makapagbigay ng tulong. Gayunpaman, makalipas ang ilang taon ng kanyang pagsiservisyo, ay napaharap pa rin siya sa biglaang insidente na siyang sumira sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Dalawa sa kanyang pasyente na matagal din niyang inalagaan ang parehas na namatay sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa para sila maisalba. Ang kamatayan na yun ay tumama sa kanya ng labis dahil ang dalawang pasyente na yun ay nalapit na rin kay Mike. Dahilan ito para ma-question na niya ang kanyang abilidad bilang isang mahusay na physician. Nag-iisip na sana'y may nagawa man lang siyang paraan para hindi sila humantong sa ganoong pangyayari. Kaya naman, para mabigyan ng kapayapaan ang kanyang isip ay napagdesisyonan ni Mike na magpahinga na muna. Lumayo na muna sa ospital at sa responsibilidad na inaatang ito sa kanyang balikat. Naalala niya ang isang cabin sa Berkeley kung saan siya nagpapalipas ng masayang summer noon nung siya'y bata pa lamang. Isang lugar na magpapaalala sa kanya ng maraming bagay at kalmadong presensya ng kalikasan na siyang magbibigay payapa sa kanyang isip. Nais niyang pumunta doon para makapagpahinga. Si Mike ay wari mong nasa langit noon dahil sa ganda ng kanilang kakahuyan, lalo na noong kanyang kabataan kung saan madalas siyang magtatakbo sa paligid, umakyat sa mga puno at maging masaya sa natural na ganda ng kanyang paligid. Ang kakahuyan na yun ay maraming henerasyon na naging pagmamayari ng kanilang pamilya. Masaya siya na sa lugar na yun ay mabilis niyang mahahanap ang kapayapaan ng isip ng kanyang kailangan. Habang nagmamaneho patungo sa kanyang cabin ay natatanaw na niya ang nagtataasang puno ng kakahuyan. Ang tila pagkaway ng mga ito sa kanya, bunga ng malakas na paghampas ng sariwang hangin. Kasabay ng malamusikang huni ng mga ibon. Mga bagay na matagal din niyang hindi naranasan. Pagka-park ng kotse ay nagawa pang huminga ng malalim ni Mike sa kanyang pababa para damhin ang sariwang hangin ng kalikasan. Si Mike sa mga oras na yun ay napapalibutan ng malawak na kakahuyan at alam niyang tama ang kanyang naging desisyon. Kailangan niya ng oras na lumayo para magpahilom ng kanyang pag-iisip at maibalik ang kanyang pagtitiwala sa sarili. Malaki ang pagkanais ni Mike na makapagligtas ng buhay at ayaw niyang mawala ang bagay na yun sa kanya nang dahil lamang sa mga hamon ng kanyang kinarap. Nais ni Mike na mapaglabanan ang kanyang pag-aalinlangan sa sarili at muling buksan ang nag-iisang dahilan kung bakit niya napiling magdoktor. Ang maliwalas na ganda ng kalikasan at ang malamusikang mga huni ng ibon ay nagpapanumbalik lamang sa memorya ng kanyang kabataan. Nadama niya dito ang kalayaan na kanyang hinahanap at ang kasiyahang matagal-tagal din niyang kinasabikan. Habang naglalakad sa kakahuyan ay dito niya napagtanto ang pakiramdam na para bang may nagmamatsyag sa kanya sa bawat paghakbang. Para bang may tao o kung anuman ang nag-oobserba sa kanya nang hindi niya nakikita. Sinubukan naman niyang baliwalain ito at isiping baka pinaglalaroan lamang siya ng kanyang imahinasyon. Ilang sandali pa'y nagawa na ring lingunin ni Mike ang kanyang paligid pero wala naman siyang nakita na sino man o kung ano man na dapat niyang ikabahala hanggang sa maagaw ang atensyon niya sa paggalaw ng isang damuhan na sinundan ng wari mong pag-iyak. Bigla siyang nakadaba ng kaba pero maingat pa rin nilang nilapitan ang damuhan kung saan nagmumula ang ingay. Sa kanyang pagkasorpresa ay nabungaran niya isang aso na waring nakatingin sa kanya na may halong pagtatanggol at desperasyon.
Nung unay ang inakala ni Mike ay napinsala ang aso dahil hindi nito nagawang gumalaw sa kanyang paglapit. Pero nang mas lapitan pa niya ito para masuri, ay napagtanto niyang meron pala itong napakahalagang binabantayan. Natigilan siyang makita na ang katabi ng aso ay isang abandonadong bagong silang na sanggol. Labis na nabigla si Mike sa kanyang nasaksihan. Ang makakita ng isang walang kamuwang-muwang na sanggol sa ganong kalagayan ay hindi niya lubos na inaasahan. Agad din naman siyang umaksyon kung saan kinuha niya agad ang sanggol para mabigyan ng agadang medikal na atensyon. Kinarga niya ng maayos ang bata at iningatan itong mabuti. Mabilis na nilakad ni Mike ang cabin kasama ang aso na sumunod sa kanyang likuran. Kailangang may gawin kaagad si Mike para masigurado ang kaligtasan ng sanggol. Sa loob ay sinuri niya agad ng mabuti ang vital signs ng sanggol at ginagawa ang lahat para maisaayos ang kanyang kondisyon. Gumaan naman ang paghinga niya na mapag-alamang humihinga naman ng maayos ang sanggol na nalagay lamang sa kondisyon ng malnutrisyon at pagka-expose sa mga elemento ng paligid. Kinakailangan itong madala ni Mike sa ospital sa lalong madaling panahon, kaya inayos na niya agad ang kanyang mga gamit, sumakay ng kotse at nagawa ding sumama sa kanya ng aso. Sa kabila ng nangyari kay Mike ay nabigyan siya ng pagkakataon ngayon na makapagbigay ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang pag-aalinlangan niya sa sarili ay bigla na lamang naglaho at napalitan na ng labis na determinasyon. Karga ang bata kasama ang asong nagbantay dito sa likuran ng kanyang kotse ay handa nang harapin ni Mike ang anumang hamon na tumapat sa kanyang landasin. Kung ano man ang pagkabagabag ng isipan ni Mike ay kailangan niyang isang tabi muna at ituon na lamang ang kanyang pansin sa kaligtasan ng sanggol. Agad munang inihiga ni Mike ang sanggol sa isang malinis na paglalapagan at nagsagawa ng ilang emergency procedures. Nanginginig ang baby sa labis na pagka-expose sa lamig, kaya naman binalot muna ni Mike sa sanggol ang kanyang coat para ito mainitan. Pagkatapos noon ay gumawa naman siya ng isang lalagyan na nilagyan niya ng isang formula mula sa kanyang emergency supplies. Ang nangihinang sanggol naman sa kabila ng kanyang kalagayan ay nagawang humigop ng formula na yun kahit kaunti lamang. Ang aso naman na naging saksi lamang sa ginagawa ni Mike ay nakatingin lamang na may pagsuporta at pagpapalakas ng loob, dahilan para kahit na papaano'y makadama si Mike ng senyales ng pag-asa at panibagong dahilan mula sa mga tingin ng aso. Masyadong nakakaga ng loob ang presensya ng aso para sa kanya sa paraang hindi niya maipaliwanag. Matapos masayayos ang kalagayan ng bata ay nagpamadali na si Mike sa pagmamaneho papuntang ospital. Walang ibang tinututukan kung hindi ang kalsada para makarating sila sa ospital ng tama sa oras. Pagdating ng ospital ay agad na tinakbo ni Mike ang emergency room karga ang sanggol. Ang mga medical staff naman ay agad na rin nagbigay ng aksyon. Habang inaasikaso ang sanggol, ay dito na rin nagkaroon ng pagkakataon si Mike na tumawag sa mga pulis para i-report ang sitwasyon. Habang nasa waiting room at nag-fill out ng mga kinakailangang papeles, kasabay ng pagsasagot sa tanong ng mga pulis ay naging maganda ng pakiramdam ni Mike. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan sa kanyang sarili sa simula, ay nagawa pa rin niya umakto ng kabilis para mapagligtas ng buhay. Ang pangyayari ay isang karanasan na magsisilbing paalala sa kanya na pinili niya ang propesyon na yun para sa isang dahilan. Kaya naman pumaloob sa kanya ngayon ang panibagong determinasyon para maharap ang lahat ng hamon at makapagpatuloy pa sa pagtulong. Ang mga pulis naman ay masigasig na gumawa ng investigasyon para mapag-alaman ang mga detalyeng tunay na nangyari sa sanggol. Kinuha na rin ng mga otoridad ang aso na ikinalungkot naman ni Mike lalo nang sinusubukan na niyang mamaalam. Pagkalabas ng ospital ay magkakahalong emosyon ang naramdaman ni Mike. Masaya siya na malamang maayos na ang sanggol sa ngayon at maayos na ring mahalagaan ng aso nagsilbing bayani para sa kanya. Masyado lamang nag-aalala si Mike sa pwedeng maging kinabukasan ng bata, lalo't inabandona na ito ng kanyang magulang. Kinabukasan ay hindi maalis sa isip ni Mike ang sanggol na kanyang tinulungan. At ang maaring dahilan kung bakit ito napunta sa kakahuyan, naisip niyang kinakailangan niyang bumalik doon para maghanap ng ilang bagay na pwedeng magpabilis sa investigasyon.
Hindi inaasahan na ang asong nagligtas sa sanggol na pinakawala naman pala ng mga pulis ay nakita niyang nag-aabang na sa kanya sa may kakahuyan. Doon ay sinamahan siya ng aso sa isang tagong barong-barong kung saan nakakita siya ng ilang gamit, gaya ng isang maduming matres. Napansin naman ni Mike ang isang nakaipit na note sa pintuan kung nabasa niya ang nagsulat nito na nagngangalang Joanna. Sinasabi sa akdang sulat ni Joanna ang pagpapakita niya ng desperasyon at kawalan ng pag-asa. Inamin niyang hindi niya kayang maalagaan ang kanyang sanggol at ayaw makaranas ang kanyang anak ng paghihirap dahil sa kawalan niya ng abilidad na makapaglaan ng suporta. Kaya hiniling na niya sa Panginoon na sana'y maalagaan, proteksyonan at mahalin ang kanyang anak ng sinumang makakakita sa kanya. Si Mike ay napayuko na lamang sa kanyang nabasa. Hindi alam ang pwede niya maging reaksyon. Masaya na lamang siya nang dahil sa kanyang ginawa ay maayos na ngayon ang kalagayan ng sanggol. Ang liham na kanyang nabasa ay mas lalo lamang nagpalawig sa kanyang dedikasyon para makapagligtas ng buhay. Ngayon ay handa na muli si Mike na harapin ang lahat ng hamong may kinalaman sa kanyang propesyon at pagtulong sa nangangailangan. Naunawaan na niya magiging hatid sa sinuman sa tuwing nagagawa nilang mapaglampasan ang kanilang pag-aalinlangan sa sarili. Alam ni Mike na mas marami pang darating na ibang sitwasyon sa kanya at pagkakataon na magsisilbing hamon sa kanyang karir. Ganun pa man ay buo na ang loob niya na kaharapin ang lahat, maging anuman ito. Mas gagawin pa niyang lahat ngayon para mas marami pang buhay na mailigtas at makapagbigay ng pagbabago sa mundo.